Sa isang mahiwagang bayan sa Colombia, may isang pamilya na kakaiba. Hindi sila ordinaryo. Bawat isa sa kanila ay may espesyal na kapangyarihan na nagmumula sa isang mahiwagang kandila. Ngunit sa likod ng kasiyahan at himala, may isang batang babae na walang natanggap na gift. Siya si Mirabel Madrigal at siya ang hindi inaasahang magiging susi para iligtas ang kanilang tahanan at ang kanilang pamilya. And your abuelo was lost. Go out, and it blessed us with a refuge. And our house, our casita itself. Matagal na panahon ang nakalipas, si Abuela Alma at ang kanyang asawa na si Pedro ay tumakas mula sa mga mananakop. Sa kanilang pagtakas, isinakripisyo ni Pedro ang kanyang buhay para mailigtas sila. Sa sandaling iyon, isang mahiwagang kandila ang nagliwanag, nagtulak palayo sa mga kaaway at lumikha ng isang ligtas na lugar na tinawag na engkanto. Kasama ng engkanto, nabuo rin ang isang buhay na tahanan, ang kasita. At dito nagsimula ang mahika ng pamilya Madrigal. Bawat anak ni Alma ay nakatanggap ng kakaibang regalo. Si Julieta, na nakakapagpagaling gamit ang pagkain, isang arepa lang at mawawala ang sugat o pasa. Si Pepa na may kapangyarihang kontrolin ang panahon pero dahil emosyonal siya, minsan biglang bumubuhos ang ulan o lumalabas ang araw. At si Bruno na nakakakita ng hinaharap, isang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat dahil laging may kasama itong masamang balita. Nang dumating ang panahon ng mga apo, ipinasa rin ang mga gifts. Si Isabela na tinatawag na perfect dahil kaya niyang gumawa ng perpektong bulaklak. Si Luisa na ay sobrang lakas at kayang buhatin ang halos lahat. Si Dolores na nakakarinig ng lahat kahit ang pinakamaliit na bulong. At si Camilo na kayang magpalit ng itsura para gayahin ang kahit sino. Pero nang dumating ang gabi ng seremonya ni Mirabel, hindi nagliwanag ang kanyang pinto. Nawala ito sa harap ng lahat. Si Mirabel ang naging tanging miyembro ng pamilya na walang gift. Lumipas ang mga taon. Ngayon, si Mirabel ay nakatira pa rin sa kasita at ginagawa ang lahat para makatulong kahit wala siyang kapangyarihan. Sa araw ng gift ceremony ng kanyang pinsan na si Antonio, siya ang pinakaabala. Habang naglalakad, ipinakita niya sa mga bata kung gaano kagaling ang bawat miyembro ng pamilya. This is our home, we've got every generation, so full of music, a rhythm of its own design. This is my family, whoa! She let us here so many years ago. Welcome to family Madrigal, the home of the family Madrigal. Sa dulo ng kanta, tinanong ng mga bata, "Anong gift mo, Mirabel?" Ngumiti siya at sinabing, "Ako lang ang walang gift." Pero sa kabila nito, ipinakita niyang mahal pa rin niya ang pamilya. Kinabahan si Antonio bago humarap sa kanyang pintuan. Dumaan si Mirabel para palakasin ang loob niya at iniabot ang stuffed tiger. Nang hawakan ni Antonio ang doorknob, nagliwanag ito at biglang lumapit ang isang tukan sa iba pang hayop. Ang gift niya ay makipag-usap sa mga hayop. Nagdiwang ang lahat sa bagong regalo ni Antonio. Pero sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Mirabel ang lungkot. Habang nag-iisa, nakita niya ang mga bitak sa kasita at ang kandila ay tila humihina. Ngunit nang ipakita niya ito, wala ni isa ang nakakita. Si Abuela Alma ay nagalit at sinabing huwag gumawa ng gulo. Kinabukasan, sinubukan ni Mirabel alamin kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Dolores kung may narinig itong kakaiba. Sagot ni Dolores, narinig niyang nanginginig ang mata ni Luisa. Habang abala naman ang pamilya sa engagement ni Isabela kay Mariano, sinundan ni Mirabel si Luisa. Give it to your sister's older. We can't shoulder. Who am I if I can't run with the ball? Inamin ni Luisa na unti-unti siyang humihina. Sabi niya, baka may kinalaman ito sa mga bitak sa kasita. Binigyan niya si Mirabel ng clue. Hanapin ang tore ni Bruno. Pumasok si Mirabel sa lumang silid ni Bruno. Isang lugar na puno ng buhangin, hagdan at dilim. Kinailangan niyang magpakatatag at umakyat sa napakahabang hagdan. Sa dulo, nakahanap siya ng mga sirang piraso ng hula. Pinagsama niya ito at nakita ang imahe. Si Mirabel mismo, nakaharap sa kasita na wasak.
siya, pero buo ang loob na alamin ang totoo. Naghahanap si Mirabel ng mas maraming sagot. Ngunit nang tanungin niya ang pamilya tungkol kay Bruno, pare-pareho lang ang sagot. We don't talk about Bruno. Mula sa kanta ng pamilya at kapitbahay, nalaman niya ang iba't ibang hula ni Bruno na nagdala ng problema. Kaya nawala siya at nagtago. We don't talk about Bruno, no, no. It was my wedding day. It was our wedding We were day. getting ready and there wasn't a cloud in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. Down the 7-foot frame, rats along his back. We don't talk about Bruno, no, no. Habang tinitingnan niya muli ang vision shards, nakita niya ang mas malinaw na larawan, ang yakap niya kay Isabela, ang maaaring maging susi sa pagliligtas ng kasita. Kung nag-i-enjoy ka sa recap na ito at gusto mo pa ng ganitong movie breakdowns, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming kwento para sa inyo. Kahit hindi sila magkasundo, pinuntahan ni Mirabel si Isabela. Galit si Isabela, sinabing perfect siya at hindi tulad ni Mirabel. Ngunit nang aksidenteng tumubo ang cactus, isang bagay na hindi perpekto pero totoo, napagtanto ni Isabela na may kakayahan pala siyang gumawa ng higit pa sa perpektong bulaklak. Sa dulo ng kanta, nagyakap silang dalawa, isang yakap na tumutugma sa vision ni Bruno. Ngunit dumating si Abuela Alma at nakita sila. Galit siyang sinisi si Mirabel na siya ang sumisira sa pamilya. Hindi na nakapagtimpi si Mirabel at sinabing ang totoo, ang sobrang paghihigpit at expectations ni Abuela ang sumisira. Biglang lumindol at nagsimulang gumuho ang kasita. Tumakbo si Mirabel para iligtas ang kandila. Ngunit kahit anong gawin niya, unti-unti itong namatay. Sa huli, ginamit ng kasita ang natitirang magic para protektahan si Mirabel bago tuluyang bumagsak. Nagtago si Mirabel sa tabing ilog kung saan siya natagpuan ni Abuela. Sa wakas, umamin si Alma. Dahil sa pagkawala ni Pedro, masyado siyang kumapit sa magic at nakalimutan ng pamilya. Kasabay nito, ipinaalala ang sakripisyo ni Pedro at kung paano nagsimula ang lahat. Lumipad ang isang paru-paro at tumigil sa kamay ni Mirabel. Niyakap siya ni Abuela. Isang yakap ng pagtanggap at pagmamahal. Bumalik sila sa pamilya. Dito sa wakas, muling nagpakita si Bruno. Natakot man siya noong una, niyakap siya ng pamilya at tinanggap muli. Sa tulong ng mga mamamayan, nagkaisa silang muli para buuin ang kasita. Pagkatapos ng lahat, binigyan ng pamilya si Mirabel ng isang espesyal na doorknob. Nang ikabit niya ito, biglang nabuhay ang buong kasita. Nagliwanag ang bawat pinto, bumalik ang lahat ng kapangyarihan at muling nabuo ang tahanan ng Madrigal. Sa huli, natutunan nilang lahat, ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang mahika, kundi ang pagmamahal at pagkakaintindihan bilang pamilya.